Parang 3 days na makulimlim pa rin dito sa ating location. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so ayan guys, dahil makulimlim pa rin po dito sa ating location, so ipagpatuloy natin yung pag-aayos, paglilinis nitong ating mga succulents. So, heto guys, yung update sa ating chrysanthemum stone. So, hayan, at ang gagawin ko ngayon ay aayusin ko yung ating halaman. So, ayan, napakaganda po ng ating chrysanthemum. Ayan, heto yung na fungus. And then, na-treat natin, ayan, at umukay naman po yung ating halaman. So, ngayon guys, ang gagawin ko ay magtatanggal ako ng dahon dito sa ibaba ng ating halaman. So, aayusin ko to kasi, ayan, meron na po akong nakikitang mga langgam sa kanyang soil. So, pag meron na pong langgam, ayan, check natin doon sa kasulok-sulukan ng kanyang mga dahon kasi dyan po dumadapo yung mga mealybug. So, yan, heto yung gagawin ko ngayon. So, yan. Heto guys, yung ating chrysanthemum stone ay nabili ko lang po siya dito sa amin sa Davao. So, almost 2 years, magti 3 years na po ata itong ating chrysanthemum stone. So, heto sila yung first batch ko na succulent dito sa ating munting garden. And then, ay yung pinaka-mother talaga nito ay wala na po. So, yung naiwan dito sa ating munting garden ay yung ating mga propagation, mga leaf propagation. So, heto na sila. Malalaki na sila guys. So, heto na yung ginagawa ko, tinatanggalan ko na po ng mga dahon sa ibaba yung ating chrysanthemum. Kasi yan guys, meron po akong nakikitang mga mealybugs na doon sa kaloob-looban ng mga dahon. So yan, siguro aalisin natin to lahat. Mag-iwan lang tayo ng konting dahon para hindi naman po sobrang kalbo na yung ating chrysanthemum. So, heto guys yung na-fungus na na-treat natin. So, dry na po siya. So, ang ginawa ko lang po dito ay nag-spray lang po ako ng alcohol and then in-air dry ko po siya. Pero, hindi ko po siya tinanggal sa kaniyang soil. So, yan, at naging okay naman po yung ating chrysanthemum stone. So, gustong-gusto ko po yung kaniyang shape. Kasi ayan guys, para na po siyang buntot ng mermaid. Ayan, ang ganda. So, ang gusto ko dito sa ating chrysanthemum stone ay hindi naman po siya sensitive na halaman, basta wag lang po natin siyang i-overwater. Pero gusto naman po niya ng water, kaya lang kailangan po talaga guys, ilagay po natin siya sa full sun. So, hetong ating mga chrysanthemum stone ay nakalagay po sa morning to afternoon sun. So, kailangan po yan para compact yung kanyang mga dahon. So, ayan na guys, at naglilinis na po ako ng kanyang stemina. Ayan, tinatanggalan ko na po ng mealybugs kasi ang daming mealybugs doon sa mga maliliit na dahon dyan po nagtatambay or nagsisiksikan yung mga mealybugs sa mga maliliit na dahon ng ating chrysanthemum. So, ganun maglinis ng ating chrysanthemum stone. So, gusto kong talaga palakihin itong ating chrysanthemum stone kasi ang ganda po nito guys pag malaki na siya. So, siguro pag lumaki pa po ito natin siya sa magandang pot. So, hayan na guys, at yan, nalinisan ko na po
yung ating crested moonstone. So, ganyan po yung itsura niya. At medyo malaki po yung kanyang lumapad. Kaya po ako nagtatanggal ng dahon ay para lumaki po yung stem ng ating crested moonstone. So, ayan na siya guys at okay na yan at mamaya natin siya dun sa kanyang location. And then guys, update sa ating ano to siya, yung Burro's tail or donkey's tail. Parang donkey's tail ata to guys. So, heto ay nabili ko lang po dito sa amin sa Davao. And then, sobrang liit nito nung nabili ko. So, ayan na siya ngayon guys after 2 years. Meron akong mga propagation nito pero wala na po sila kasi naupo po silang kasagsagan po ng pandemic. So, heto po yung naiwan sa atin, isang pot. At ayan, okay na siya at malago na po yung ating Burro's tail or donkey's tail. Ayan. And then guys, heto na po yung ating dalawang hanging pot na punong-puno ng crested moonstone. So, heto yung kasama nitong ating nung nilinisan natin na crested moonstone. So, ang gagawin ko ngayon ay lilinisan ko rin po ito. Tatanggalon ko po ng mga dahon sa ibaba kasi para ganun din, lumaki yung ating crested and then lumapad yung kaniyang stem. So, kasi ito guys, hindi siya katulad nung una nating nilinisan. Heto sila ay pabilog lang po yung kaniyang stem. So, tinatry kong tanggalan ng dahon palagi para lumapa din po yung kaniyang stem. So, yan at ang daming ang dami niyang hayan yung kaniyang anong tawag doon, yung mga saha sa baba. Ayan ang dami niyang na-produce na mga maliliit na stem sa baba. So, ang ginagawa ko, tinatanggalan ko yan and then dyan nilalagay ko, tumubo sila para lumapad naman po yung kanyang stem. Kasi iba ang stem nito guys, hindi siya palapad, pabilog. Yan, tinatry kong tanggalan ng dahon sa baba para gumanda po yung kaniyang stem. And then, maiwasan din pong magkaroon ng mealybugs and then mga langgam kasi meron na pong natuyo po na mga stem. Yan Heto guys, ganito po ako magtanim. Ayan, pag merong ganyan na naputol, ayan, at pinapatong ko lang po sa lupa and then ayan, mga ilang weeks po ay magkakaroon na po yan ng maraming roots and then magiging ganito din po siya. Magkaroon ng maraming babies and then so, pag ganyan guys na marami siyang babies, tinatanggalan ko para gumanda po yung ating crested. Ayan, at medyo lumapa din po yung kaniya. Lumaki sila. Pag medyo malaki na to, ay ipat natin ng ibang paso para naman po, lumaki talaga yung ating crested moonstone. So, heto guys, yung isang malaki natin na crested. So, ayan, meron akong in-insert na Aron P dito. Ayan na siya. Heto guys, yung yung kasama nung ating unang nilinisan. So, ayan, kasi yung ating moonstone, hindi po natin sila linisan and then pinagmamahayan po talaga sila ng mealybugs kasi ang dami po nilang dahon. Ayan, pag nakaproduce po sila ng maraming dahon, doon po tumitira or doon po sumisiksik yung mga mealybugs. So, yan po ang ginagawa ko pag medyo marami na pong dry leaves. Ayan, tinatanggal ko yan. So, sayang naman po at masira lang sila. So, heto naman po ay medyo guys. So,
pag ano nito, mga ilang buwan ay pwede na po nang ilipat sa mga malalaking paso. Ayan guys, ang liliit po ng kaniyang stem. Malaki na po siya pero ang liliit po ng kaniyang stem. So kailangan tanggalan po natin sila ng mga dahon para lumapad po yung kaniyang stem, lumaki yung kaniyang stem. So ganyan po yung ginagawa ko kasi minsan palagi pong maulan dito sa ating location. So, ko po siya natatanggalan ng dahon. Kasi pag tanggalan natin yan ng dahon, and then, ay masisira po yung ating custard. So, ayan guys, at medyo papatapos na po tayo sa pag-ayos at pagtatanggal ng mga dahon dito sa ating napakagandang crusted moonstones. Ay gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat, sa inyo pong suporta sa ating pong mga subscribers, and then sa mga bago po nating subscribers ay maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating YouTube channel. So ayan guys, at tapos na po nating ayusan itong ating crusted moonstone, at after nito ay ibabalik ko na po sila doon sa kanilang location sa itaas ng ating vertical wall. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel.